Kailangan mo rin ba ng certification, authentication, and verification sa DepEd or yung tinatawag na CAV? Pag-usapan natin yan in this video, pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And ayun nga po, in this video, pag-usapan natin yung aking experience sa pagkuha na ang CAV sa DepEd, sa regional office ng DepEd sa Calabarzon. So, kung same po tayo ng region, ay this video is for you. Panoorin niyo po hanggang dulo para ma-share ko po sa inyo yung step by step at kung paano pagpunta sa DepEd office sa Cainta Rizal and kung ano-ano yung mga kailangan nating ihanda bago tayo magpunta doon sa ating appointment sa DepEd office. So, first, pag-usapan natin yung mga requirements. So, nga pala po ay ginawa ko ito noong May. So, nagpa-appointment ako noong May 22 and then binigyan nila ako ng schedule ng May 26. So, May 26 po ako nagpunta sa regional office sa Cainta sa DepEd office. And within that day, nakuha ko rin po yung CAV or yung Certification, Authentication, and Verification ng anak ko. So, ako po yung nag-process ng CAV ng anak ko and wala naman pong ibang requirements na for authorized representative kasi anak ko naman po yun. So, authorized naman po ako. Since minor pa po yung anak ko, wala pong ibang kinuhang requirements kundi ito po. Kasi graduate po ng grade 10 yung anak ko. Kaya ito pong mga requirements na babanggitin ko ay ito po yung requirements for junior high school. And kung meron pa pong ibang requirements for public or private, i-flash ko na lang po sa screen yung ibang requirements na kailangan since nakuha ko po ito doon sa DepEd office ng provincial namin kasi akala ko doon yung office na pupuntahan pero ang sabi sa regional office pala. So, ito po, umpisahan na natin. Para po sa grade 10 or junior high school na requirements for CAV, ito po, first is yung Form 137, certified true copy, kuhanin nyo din po sa registrar, 2 pieces, and then certification of graduation or certificate of completion. Meron po yung bayad, sa school po ng anak ko is tig 100 pesos. And then, kailangan din po ng passport or kung wala pong passport is okay lang po na birth certificate. And then next po na requirements is yung passport size na photo with white background. And yung panglima pong requirements is one long brown envelope. Ayan po yung dadalhin sa pagpunta nyo sa schedule nyo sa DepEd sa regional office. And kapag kumpleto na po yung requirements nyo, ay pwede na po kayo mag-apply for online appointments ng CAV sa inyong regional office ng DepEd. So, i-flash ko po sa screen yung iba pang requirements for private or for public. Ayan, nakuha ko po yan sa provincial office ng DepEd dito doon sa lugar namin. And punta po tayo doon sa step-by-step procedure for online appointment para pagkuha ng CAV. So, i-flash ko po sa screen yung website www.client.depedcalabarzon.ph. Pag-click nyo po yan or pag-open nyo po ng link, meron pong lalabas na terms and condition. Click nyo lang po yung I accept the terms and condition. And then, kailangan nyo pong mag-fill up ng information for the client information. For example, ang kukuha po ng CAV or yung kailangan ng CAV is yung anak nyo. So, yung information ng anak nyo, yun po yung i-input nyo or i-type nyo doon sa pag-fill up nyo ng information. Then po doon sa category, choose nyo po yung CAV applicant. And pag-fill up ng purpose, piliin nyo po for recipient, division office, choose yung record section. And then purpose, choose certification, authentication, and verification of documents. And kung meron pa kayong ibang purpose, so lagay nyo na lang po. Pero this video nga po is for CAV. So ang piliin po natin is yung certification, authentication, and verification of documents. The next step, if ever na graduate school, choose nyo po kung private or public. Ayan. And kung junior high school, ang piliin nyo po is undergraduate. And kailangan nyo pong i-upload yung mga requirements. Yung Form 137, yung birth certificate, and then yung picture. So, kailangan po naka-PDF file yung
Form 137 at saka yung birth certificate or yung ibang file except po doon sa picture na dapat naka JPEG file. And once na ma-upload nyo po yan, meron po diyang lalabas na i-check or i-verify nyo po yung mga information. So kung okay na, i-click nyo po yung next. Click nyo lang yung box and then click nyo yung next. And then meron pong lalabas dyan na kagaya nito. I-flash ko po sa screen. So i-download nyo po yung application receipt for your reference. And pwede nyo pong dalhin yan pagpunta nyo doon sa office, sa DepEd. And then nakalagay po dito, we will notify you via email of the scheduled date and time of the pickup of the assigned cab at the regional office. The processing time of cab is approximately 3 to 5 working days. So wait nyo lang po sa inyong email. So kailangan po active yung email address nyo para ma-receive nyo po yung email ng DepEd kung kailan po yung appointment or kung kailan yung schedule yung pagpunta nyo sa DepEd. And pagpunta nyo po sa DepEd office, kailangan dala nyo po lahat ng original copy at saka yung certified true copy noong mga requirements. Yung mga nabanggit ko po, lalo na po yung Form 137, kailangan po may certified true copy. And once ma-receive nyo na po yung email, pwede nyo rin po yung i-print out kapag meron na po kayong appointment, kung kailan nyo po pipick upin yung CAV. And pagpunta nyo po sa regional office, i-flash ko na lang po sa screen kung paano pagpunta from Lipa to Cainta Rizal DepEd Regional Office. So, if ever same tayo ng region, ayan. Ito po yung process para makakuha tayo ng CAF. And pagpunta ko po doon sa regional office, 30 minutes bago yung schedule time ko, nandun na kami. And then, pagpasok ko po dun sa office, meron silang guard. And then, kailangan mong mag-login yung information mo, kung anong purpose mo, and then mag-iwan ka ng isang valid ID. And then, papupuntahin ko doon sa record section para maipasa mo na yung iyong mga requirements at ma-check nila kung ano pa yung kailangan. So, sasabihin naman po doon kung may kailangan ka pang i-photocopy. So, yung valid ID mo, kailangan mo ipa-photocopy na para hindi ka na lalabas ulit para magpa-photocopy. And then, yung mga original po na documents, kailangan nyo po yung dala at ipapakita nyo din po sa kanila, sa staff doon at para ma-check po nila. Kapag may appointment ka or may schedule ka, mabilis lang po. Wala pang 30 minutes, makukuha mo na kagad. Pero kung walk-in po, ayan, mag-aantay po kayo ng pila hanggang matapos po yung mga naka-schedule at hanggat accommodate na po kayo ng staff doon sa record section. So, ganun lang po kadali sa pagkuha ng CAV. After po nilang ma-verify yung mga documents nyo po, ibabalik sa inyo. And then, kapag okay na po, meron pong papaperma sa inyo na katunayan na na-receive nyo yung CAV. And then, yung CAV po na copy na ipapa-DFA apostille ay huwag nyo pong i-open. Sasabihin naman po yun sa inyo ng staff. Yung envelope po ay naka-sealed at si DFA lang po ang dapat na mag-open nun kapag for apostille na po yan. So, abangan nyo po yung next video for DFA apostille ng CAV. So, isi-share ko din po yung experience ko kung papaano yung process. So, i-cut ko na lang po dito yung video para hindi po masyadong mahaba. I-separate ko na lang po yung pagpapa-apostille ng CAV sa DFA. And i-upload ko na lang din po dito sa ating playlist, sa ating channel. At kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para ma-update ka sa mga next videos natin, lalo na po dito sa pagpapa-apostille ng CAV. So, share ko nga po ulit yung aking experience. So, salamat po sa inyong panunood. At sana po ay nakatulong ang video na ito at good luck po sa inyong visa application. Thank you so much! Bye!